Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng pagpapaliwanag dito sa very controversial na naman na ginawang pagpapahayag ni Ginoong Marcos Jr. ng kanyang binubulatik ang mga Armed Forces of the Philippines, mga audience niya no, sa kanyang parang podcast na sinasabi niya, hindi ko hahayaan na babalik pa tayo sa kadiliman. Yun po ang kanyang binanggit at sabi niya, lalabanan natin ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Ang katotohanan po, siya ang pinagmumulan ng kadiliman. Hindi po ba? Siya ang pinagmumulan, si Marcos Jr., ang pinakapunong salaring kriminal at mastermind. Kung bakit nanumbalik ang sistematikong pandarambong at malawakang korupsyon sa ating gobyerno. Paano ba niya sasabihin na hindi ko kayo hahayaang bumalik pa tayo sa kadiliman? Siya mismo po ang kadiliman. Tama po ba? Kaya isa po itong kabalintunaan. Isa po itong paradoxical kung sa English, no? Very inconsistent at nagsiself-contradict itong pahayag ni Bongbong Marcos Jr. nang sinabi niyang hindi ko kayo hahayaang mabalik pa tayo sa kadiliman. Okay, unang punto. Ano po ba ang kanyang gustong ipahiwatig dito kung bakit sinasabi niyang hindi ko kayo hahayaang mababalik pa tayo sa kadiliman? He was referring, or in fact, ang pinupunto niya ni Marcos Jr. malamang ay ang nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, sapagkat yun nga ang narrative nila na ang mga war on drugs, kung saan naging malaganap ang sinasabi niya na extrajudicial killings na dati pinagtatanggol niya ito na napaka-epektibo, lalo na po nang hindi siya isinama sa tukhang dahil sa pagsusumamo ni Senator Amy Marcos. Subalit, ngayon na magkalaban na sila sa politika ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte political group, sinasabi niya na kadiliman ang dulot ng gobyerno ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay isang kabalintunaan. Paradoxical, sapagkat sa unang buwelo po ng first 18 months na umupo ang administrasyon ni Pangulong Duterte at siya po ay naglunsad ng war against criminality, against walayong durugin ang mga sindikato at mga kasamaan na dulot ng illegal po ang lahat ng index crime ng by 68% in the first 18 months of the Duterte government. So paano niya sasabihin na isang kadiliman ang dulot ni Pangulong Duterte? Naging ligtas po ang pakiramdam at ang nagiging pagkilos ng taong bayan, lalo na sa lugar na dati ginagapos at pinupugaran ng mga kriminal, mga hold up o hold upper, mga akyat bahay, mga balasubas sa barangay, mga kriminal, and even po ang pagpugad ng malalaking sindikato at pati mga Pangulong Duterte. Lahat po ito ay nawala, halos nagsipagtakasan, nagtago at talagang iniwan nila ang mga lugar na dati kinatatakutan ng taong bayan sapagkat ang naghahari doon ay lagim, kadiliman at krimen. So paano po ihahalin tulad ni Marcos Jr. sa kadiliman ang pagkakaroon ng isang gobyerno sa ilalim ni Pangulong Duterte na kinatatakutan ng mga kriminal, kinatatakutan ng mga kurakot at kinatatakutan ng mga sindikato at mga kurap at buaya na politiko? So hindi totoo yun. If we are to measure or to gauge, kung susukatin po natin ang katotohanan sa mga sinasabi ni Marcos, babalikan po natin ang mga pangyayari, ang karanasan, ang kasaysayan, upang mapagtagni-tagni natin at mapagdugtong kung tama o hindi. So, for the first 18 months of the Duterte administration, 68% po ang ibinaba ng index crime. Pag sinabing index crime po, ito ay mga physical injuries, robbery, theft, at pati na po ang mga akyat bahay, at pati na po ang mga karumal-dumal na krimen bumaba by 67%.
So, by the next 2 years, no, sa unang 2 taon ni Pangulong Duterte, ang average na ibinaba o ibinagsak ng index crime na makikita po mismo ito sa records ng Philippine National Police, umabot po ng 59%. Mataas po yun sapagkat sa unang 2 taon pa lang ay halos lumayas na, nagtago, nagsipagtakasan ang mga magnanakaw at iba pa pong mga karumal-dumal na mga involved sa krimen at pandarambong, pangungurakot at mga pag-abuso sa taong bayan. Including po ang CPP, NPA, NDF, hindi po na mayagpag ang kanilang mga lagim nang nilabanan sila ni Pangulong Duterte. 59% ng index crime in the last 2 years or in the first 2 years ni Pangulong Duterte po ay tuloy-tuloy na bumababa ang krimen. Ang investors' confidence, ang economic trust and stability of confidence ng mga negosyante po mataas din sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. In fact, bumaba po ang mga insidente ng korupsyon, pangungutong, paghihingi ng lagay, at lahat ng ito ay dahil po nagkaroon ng tinatawag na fear factor. So saan po inuhugot ni Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kasinungalingan na madilim o lagim ng kadiliman ang dulot ng administrasyong Rodrigo Duterte? So hindi totoo, di ba? Kasi ang sukatan ng katotohanan sa inihahayag ng isang leader ng gobyerno ay kung tumutugma ito at sumasalamin sa mga pangyayari, sa kaganapan, sa kasaysayan at karanasan na nasasaksihan at nararanasan mismo ng taong bayan. In fact, yun nga ang hinahanap until now. Kung magsasagawa tayo ng survey, mas gusto po ng 63% ng mga Pilipino, no? That means halos 6 mahigit sa bawat 10 Pilipino nagugustuhan nila ang style ng gobyerno at pamumuno na idinulot po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So paano po naging lagim at kadiliman yon? Pangalawa, si Marcos po ay mahilig magbulid-bulid ng kasinungalingan. Kagaya ng pagsisinungaling niya na hindi siya sangkot sa flood control projects. Inang mabusisi po ito, more than 4,000 flood control projects ang nagpatupad po mismo si Marcos. At ang gumawa po ng karumal-dumal na mga pagnanakaw at pangungurakot, sila ng pinsan niya. And yet, ang gusto niyang palabasin, inosente siya at hindi siya sangkot, mga kababayan, at bumuo pa ng gimmick na tinatawag na ICI. So, obviously, Marcos Jr. is trying to build another layer of lies. Panibagong pagsisinungaling po ito, ang binabanggit niya na hindi ko na hahayaan na kayo ay manunumbalik tayo sa kadiliman. Sapagkat ito, ang kadilimang binabanggit niya, ay totoong nagaganap under his leadership, under his government. Nanumbalik po ang index crime na tumaas, lumaganap po ang street crimes, lumaganap po ang snatching, hold up, kidnap for ransom, pagbibenta ng pong krimen sa mga barangay at mga direktang nakakaapekto sa taong bayan. Yan ay sa kadahilanan po na nawala ang fear factor. Lumakas po muli ang loob ng CPP, NPA, NDF para mag-infiltrate sa gobyerno at sa iba't ibang sektor. Lumakas po ang loob ng mga magnanakaw. Mantakin po ninyo ang binubulgar ni Saldico, hindi na po hundreds of millions of pesos ang ninanakaw, kundi hundreds of billions of pesos to trillion pesos. At yan ay nangyari sa ilalim ni Marcos. So anong uri ng kadiliman ang sinasabi niya na tinatakasan natin at ayaw na nating balikan? Siya nga ang nagpanumbalik at muling naglatag ng kadiliman ng lagim ng isang bulok na panggobyerno. Hindi po ba? Hindi po ba yan ang totoong nangyari? Hindi po ba yan ang totoong karanasan na nararanasan ng bawat mamamayang Pilipino na tayo po ay ginapos ng muling panunumbalik ng paglakas ng loob ng mga komunistang terorista? Kung kaya muli po nagre-recruit para sa NPA, nagre-recruit sa loob ng schools at universities, at pinababayaan lang ni Marcos, ginagamit pa po ang party list, ang Congress, para maghut-hut ng pera mula sa kaban ng bayan itong mga kalaban ng gobyerno.
itong CPP, NPA, NDF. So, paano natin sasabihin na ang kadiliman ay nanggaling po kay Pangulong Duterte? Samantalang si Marcos po ang nagpapabalik mismo ng mga proseso kung saan lumaganap ang mga mabibigat na problema, suliranin ng bawat mamamayan, lalo na ang pagkalugmok ng pagtitiwala ng mamamayan sa gobyerno, kung saan po binulgar mismo ng kasamahan nila na si Ginoong Saldico na si Marcos at si Romualdez ang mga mastermind. Paano niya sasabihin na ayaw na nating manumbalik sa kadiliman, sa kanila nang gagaling ang kadiliman at lagim ng pagkalugmok ng kabuhayan, ng ekonomiya, at ng buong kalagayang panglipunan. Third point po natin, si Marcos po ay mahilig gumamit nitong displacement, blame game, deflection, scapegoat, and diversion. Lahat ng ito po ay mga pamamaraan sa pagmanipulate, pagmaniobra ng public opinion upang lumabas na kunwari bida siya. Subalit, ang kontrabida, yung mga kalaban niya sa politika. At hanggang ngayon, ang kanyang convenient excuse, ang mga Duterte, ang mga nagsagawa ng kadiliman at lagim para sa ating bayan. Well, in fact, sinabi ko na kanina, ang trends ng mga indicators of social, political, and economic stability ay napakataas po sa panahon ni Rodrigo Duterte, lalo na po nang magkaroon ng tinatawag na fear factor because of the decisive capability of the government na ipatupad ang batas at supilin ang mga lumalabag sa batas, ang mga terorista, ang mga durugista, ang mga kurakot, at lahat po ng mga nagwawasak sa kabuhayan, kapayapaan, at kabutihan ng ating bayan at ng ating mga mamamayan. Yun po ang nilabanan ni Pangulong Duterte. At yun po ang nanumbalik, ang pagpapasalamat, appreciation, at ang pag-recognize ng mga mamamayan na si Pangulong Duterte ay naging isang factor po doon ang kanyang strong rule of law na uri ng pamumuno na nagugustuhan ng taong bayan.